tungkol po sa pagkain, food security. Isa sa mga naging topic ng Pangulo, yung pagpapatuloy ng 20 pesos na kilo ng bigas, pagtulong sa mga farmers na palaguin. Yan po isa sa mga mananatili pa rin. Nagawa na nung nakaraan, gagawin pa rin sa susunod na taon dahil ang food security program ay gustong palakasin talaga ni Pangulong Marcos Jr. Ang tungkol sa education, ang mga kailangan daw ng mga teachers, laptop, school building, classroom, pangailangan ng mga teacher, kailangan ng Department of Education, priority sa susunod na taon ng ating administration. Pati kalusugan ng ating mga kabataan, pangangalagaan din. Ang Department of Education, Department of Health ang mag-uugnayan para mabigyan ng magandang kalusugan ng lahat ng kabataan. Kasama na din yan ng mga parents lahat kasi yung yakap program ng PhilHealth na sinimulan ng Pangulo, lahat ay libre na ang babayaran. PhilHealth ang bahala. So, pagkain, education, kalusugan, ang top priority ng Pangulong Marcos sa mga programa. Ibibigay dito sa lahat ng sektor na ito. Na kung yung mga gunita, halos 90% ng kanyang SONA ay ginagamit ng lingwaheng Tagalog. Nagtagalog siya para malinaw. Food security, kalusugan, education, yan po ang mahabang nilalaman ng kanyang SONA na ayusin. Pati yung palarong pambansa ay palalakasin na rin para sa halip mapunta sa ibang bisyo ang kabataan, ma-involve ho sa palakasan. Sports, ito daw ho ay bibigyan ng priority ng ating gobyerno para daw magtagumpay at maraming makuhang champion, maraming makuhang tagumpay. Sinampul nga niya si Manny Pacquiao, si Heidelin Diaz, at kung sino-sino pa ho na nagdala ng karangalan sa ating bansa. Pabiro nga niya nabanggit, may bago raw champion. Natawa rin ako ron Sabi niya, ang bagong champion, si General Torre. Ayan, di ba? Kasi yung boxing na hindi natuloy, siya direkta ang panalo. Kaya nagkatawanan din, may bagong champion daw, si General Torre. Ayan ang pagbibiro, pero totoo na yung involved o tungkol sa palakasan ng kabataan, gusto pala ng Pangulo yan. So, siguradong mula elementary hanggang high school, ang mga kabataan ay igagabay. Lalagyan daw ng pondo, bibigyan ng pondo, ng budget ng gobyerno, ayon kay Pangulong Marcos, ang kabataan para ho dito sa ma-involve nga ho sa sports at mahalaga yan. So, healthcare, ayan po, hindi lang sa kabataan, healthcare, na problema sa lahat. Nagpatayo na ng mga ospital sa may parte ng norte. Magpapatayo pa rin po ng mga ospital sa mga probinsya para hindi lang dito sa Metro Manila ang malalaking ospital. Kung may malalaking ospital dito sa Metro Manila, sa mga probinsya gagawin din po. Yan po ang utos ng Pangulo. Okay. Pagdating naman po sa public transport, maganda ito. Yung public transport palalakasin, LRT, 1 and 2, subway, lahat po. At yan ay kasama ho sa pinag-uutos ng Pangulo. Ayusin ang transportation. Yung 1+3 for family ay nagsimula na, tuloy-tuloy niya. Ito maganda, Bataan, Corregidor, Cavite ay pagdudugtungin. Magsisimula na daw po yung project. Pagdudugtungin ang Bataan at Cavite to Corregidor. Kagawa ng mahabang tulay. Napakaganda po niyan. Para yung mga taga Central Luzon, pupunta ka ng Southern Tagalog, vice versa, hindi ka nadadaan ng Metro Manila. Diyan ka nadadaan. Ako, gusto ko rin ito dahil mahabang tulay yan. Kung tutuusin, itong pinakamahabang tulay dito sa Luzon siguro pag nagawa ito. Pagdudugtungin, ulitin ko, ang Cavite, Bataan, Corregidor. Dagat yan. Daanan ko na yan. Pero yan po ay dalagyan ng mahabang tulay. Yan ang sabi ng Pangulo. Abangan natin. Isa sa malakang major project. Pati yung Quezon Province, patungong Bicol, na kung ilang kilometro yon, yan daw po ay ginagawa na. Gagawa ng expressway. Kaya yung mga taga Laguna, Quezon Province, papunta ng Bicol, vice versa, pati yung mga gumagamit ng Roro, kasi galing ng Metro Manila, dalawa ang dadaanan ng mga barko papunta ng Luzon, Visayas, Mindanao. Laguna, Quezon Province, Bicol, o kaya ay Manila, Batangas, Mindoro, at diretso na ng Visayas, Mindanao. Established na po yun Pero pag nagawa yung highway,
Quezon Province to Sorsogon or to Bicol, mas malaking tulong ho yan sa transportation at ekonomiya. Internet program ng DICT, ito daw ho ay pangarap at gustong palakasin para lahat mayroong free wifi. Ayun daw ay libo-libo ng mga lugar ang mayroong free wifi. So palalakasin yan tuloy-tuloy. Sana nga po ay maayos din ito. Kailangan yan for business, tourism, business, mahalaga po yun. At isunod din dito natin yung project ng PNP. In 5 minutes, may response. Dito sa Metro Manila, active na yan. Sa mga probinsya, tuloy-tuloy yan. Yan yung project ni Pangulong Marcos at saka ni General Torre, PNP Director General, 911. In 5 minutes, nandyan na ang pulis. Hindi na tayo pupunta ng presinto, hindi na tayo pupunta ng pulis. Pag may kailangan kayo, tawag lang, 911. Yan active na sa Metro Manila at sa mga probinsya, palalakasin pa ito. Yan ang for security, for response mabilis, for to serve and protect na gagawin ng PNP. Yan na po ang mangyayari. Okay? At sabi niya, mananagot, nako, ito'y maganda tungkol sa crime, mga sindikato. Kung hindi man specific na banggit sa human rights violation, pero ito na nga po, mananagot, pananagutin ang involved sa iba't ibang krimen sa ating bansa. Mananagot daw, kakasuhan at iiral ang batas. Paiiral daw po ni Pangulong Marcos ang batas tungkol laban sa mga sindikato na involved sa krimen. Dayuhan man ito or Pilipino. Mananagot daw po kayo. Yan ang sinabi ng ating Pangulo. So kung i-summarize ninyo itong lahat ng ating sinabi, more or less ito po yan. So, laman ng kanyang SONA, maliban ho doon sa unang na-topic ko na tungkol sa flood control na nawawalang project, at malaking pera, mananagot ang mga involved dyan, at saka yung supply ng tubig na mayroong kapalpakan. So, ongoing ang mga project. May mga railways project sa Mindanao. Marami daw po ongoing na mga project sa Mindanao, magpapatuloy pa rin yan. Itutuloy pa rin yan. Itong natitirang 3 taon ni Pangulong Marcos, sabi niya, gagawinan niya ang lahat para sa mamamayang Pilipino. Ibig sabihin, sasagasaan niya ang magiging pasaway. Lalo na ho kung sangkot sa mga personal interest o korupsyon, ay hindi ho pwede, pananagutin niya. Okay? Kaya yung mga kumukontra sa 20 pesos na rice, wala na yan. Tuloy-tuloy na po yan. Tungkol sa healthcare, tungkol sa education, tungkol sa mga farmers, tuloy-tuloy po ang tulong. At lahat-lahat na sinasabi. Kung ano ang nasimulan, itutuloy at meron pa raw bago itong papasok na taon o itong mula after na mag-SONA siya sa halos 1 hour at 8 minutes na inurasan ko na State of the Nation Address, marami pong siyang sinabi. Okay? At hopefully magkaroon ng katotohanan yan. Pwedeng tanggapin ito ng iba, pwedeng hindi tanggapin yung mga paliwanag, pero yun ang laman ng SONA. Wala tayong magagawa. Inire-relay ko lang lahat sa inyo. Yung more or less highlights po ng kanyang State of the Nation Address sa mamamayang Pilipino.